Love Serye TV. I hate that I love you, Mr. Billionaire. Tunghay na po natin ang ikalimang bahagi. So after looking stupid, I told myself, go bastard, for all I care. You ruined my life, but damn you man. I don't give a shit. Patuloy sa pagkakwento si Mavi. Nasa loob na sila ng kwarto. Diretso siya sa banyo at nagtututbrush. Panay pa rin ang salita habang nakapasak sa bibig ang toothbrush. I mean, it's his life, right? He doesn't want me in, so what? Idinura niya ang bula at nagmumog. Saka inamoy ang hininga. Nagpatuloy uli siya. After a year, he got married in the US, got divorced after another year, and I thought, serves him right. Iniwan niya ang pinakamagandang babaeng nakilala niya. Ako yon. Humalakak siya kahit nakatingin lang sa kanya si Earl at bahagyang nakakunot ang noo. Why? Where's my bag? Oh, there it is. Inabot iyon ni Mavi at nilabas ang isang cheque. Sinulatan habang nagkukwento pa rin. Tapos ngayon, titignan niya ako ng ganoon. Like, he still cares, huh? I no longer care. He had his chance but he blew it. Umabot siya ng tissue. At ipinahid sa nangangating ilong. Tumayo na siya at nilapitan si Earl. Tumaas ang kilay ng lalaki. Napahagikik siya nang alisin nito ang hibla ng tissue paper na dumikit pala sa ilong niya. Ikinulong ng lalaki ang kanyang mukha sa dalawang kamay. You're drunk. I'm not. Here. Inabot ni Mavi ang cheque. Make love with me. Oh shit. Go to bed. Pinandilatan siya ni Earl saka pumasok sa banyo. Natameme siya. Hirap mag-isip ang utak niyang parang nakababad sa malapot na likido. Nainis siya. Ipinatong niya ang cheque sa bedside table at pumasok sa banyo. Nag-shower ang lalaki. Ikaw na nga ang nilapitan, ayaw mo pa? Plano sana ni Mavi na ibulyaw iyon pero may kung anong kiliting hatid ang makita ang anino ni Earl sa likod ng shower curtain. Matulog ka na. Hindi ako natutuwa sa'yo. Kung pumasok man iyon sa kanyang tenga ay lumabas din sa kabila. She stripped her clothes and opened the curtain. Is it curved? She asked, laughing like a maniac. Tuluyan na siyang sumabay maligo. She hugged him. Make love to me. Maria Victoria, I'm warning you. Oh, nang haba ang kanyang mga labi. Her hand reached down his body. Ito bang warning mo? Oh, Jess, this is so freaking annoying. I won't say annoying, really hard, big. This is so freaking hard and big. Na magtama ang kanilang mga tingin na wala ang ngiti ni Mavi. Parang lalo siyang lumutang sa kung saang sisiilin na si Earl ng halik ang mga labi niya. Ramdam niya ang kamay nito sa kanyang kabuuan. Sinasabon siya habang magkalapat pa rin ang kanilang mga labi. Inalis na lalaki ang kamay niya sa katawan nito at niyakap lang siya. She was almost struggling to break away from his arm. She was aching to touch him, but she wouldn't let her. Earl, please. Shh. Inilapit nito ang daliri sa kanyang mga labi. Saka siya binalot ang tuwalya. Noon lang niya napansing wala nang tumutulong tubig mula sa shower. Malinis na rin siya. Now, you're going to bed. I don't have sex with confused drunken woman, all right? Nabahira ng iritasyon ng boses ng lalaki. But I'm gonna pay you. Nag-init ang ulo ni Mavi. I'm even doubling it. I can pay you. I'm rich. FYI, magkano ka ba? Magkano ka ba sa isang gabi ha? Oh, you're so. I wanna strain you right now. And Sue, shut up. No, you shut up. I wanna have sex tonight. If you don't want, then fine. I'm going to find someone who will. Para siyang isang sakong bigas na binitbit ni Earl sa balikat at ibinagsak sa kama. Both of them were still back naked. Napalapag siya, pero hindi rin tumagal dahil kaagad na nanghina. Nakadagan lang ang lalaki sa kanya para hindi siya makagalaw. She could feel him throbbing against her skin, but he looked like he was not planning on doing anything to stop the throbbing. Isang pagod na pagod at sumusukong buntong hininga ang kumawala kay Mavi. She just stayed under him, motionless for what seemed like an eternity, feeling his skin against hers, hearing his breath on her neck, their sweet words and sweat mixing, hanggang sa gumaan ang bigat ng lalaki sa kanya. He moved away but his arms and legs were still on her, keeping her from making any violent moves. Naghalo na ang pagod at alkohol sa sistema ni Mavi. Unti-unting namigat ang talukap na mga mata niya at iyon na ang huling namalayan. Na magmulat si Mavi, natuklasan niyang wala pa rin siyang suot na damit sa ilalim ng comforter. Nakaupo si Earl sa gilid ng kama. He was wearing his boxers and a shirt. May kausap sa cellphone. Mabuti na lang dahil naalala niya ang nangyari kagabi at hindi pa man ipulang-pula na ang kanyang muka. Dali-dali siyang bumangon. Kip-kip ang kumot. Naghaligilap ng maisusuot at nagtuloy sa banyo.
Nang lumabas doon, nakasandal si Earl sa headboard at nagbabasa ng dyaryo. So, how's the millionaire doing? Sarkastikong tanong ni Earl. Nag-init naman ang kanyang mukha. I was drunk and I'm sorry. I lost my mind last night. You're no longer drunk. This time we can do it. Nakataas ang sulok ng mga labi nito. Shut up. I'm not doing it with you. Not ever. Kumakain ka na. Sabi ni Earl saka pinagpatuloy ang pagbabasa. Napansin ni Mavi na may tray ng pagkain sa mesa. Kumain na nga siya. Pilit pinakaswal ang pakiramdam. Siguro naman naiintindihan ng lalaki na lasing lang siya kagabi at hindi nito gagamitin ang mga nangyari laban sa kanya. Halos hindi niya magalaw ang pagkain sa tray. Walang activities para sa araw na yon pero may early dinner mamaya. Pre-wedding dinner para bukas. Nag-text si Percy at sinabing kung gusto raw nilang mga bayo ay sumama sila sa mga pinsan mamaya. Pinag-iisipan iyon ng mabuti ni Mavi. Parang wala siyang ganang umalis at gusto lang matulog. Hindi pa ganoon kagaan ang pakiramdam niya. Kaso kung doon lang siya sa kwarto, ano man ang gagawin nila roon ni Earl? Earl, gusto mo bang mga bayo? Tanong niya. Aalisin na lang niya ang lalaki para makatulog siya. Was that a come on? Sa inis ay binato niya ng kutsara ang lalaki. Tinaas naman agad nito ang dyaryo para sa lagin iyon. Nakakapikon ka na ha? Ikaw nakakapikon, bastos na to. Sumama ka kina Nick. Dito lang ako. Gusto kong matulog. E di matulog ka, anong problema? I wanna sleep alone. Pumuntong hininga si Earl. Astang naiirita. Pumasok sa banyo at nang lumabas, ay basa na ang buhok. Nakahiga na si Mavi at nakatalokbong. Hindi niya na makikita kahit ano pang gawin ng lalaki. Nakiramdam lang siya pero walang narinig bukod sa kanyang paghinga. Maya-maya, lumundo ang kutsyon. Inalis niya ang pagkakatalokbong. Nakatabi na sa kanya si Earl. Nasa likod ng ulo ang magkabilang kamay. Nakatingin lang sa kisame. Ano ba? Umalis ka na. Ayoko, inaantok din ako Matulog tayo. Ayaw kitang katabi. Hindi lang itabi ang gusto mong gawin sa akin kagabi. Lasing nga ako. Pwede bang huwag mo nang ulit-ulitin sa akin yan? Mataas ang boses na sabi niya. May nalalaman ka pang hahanap ng iba. Tumigil-tigil ka nga dyan. Tinanggihan ka na nga noon. Gusto mo ba ring balikan ng lalaking yon? Mahiya ka nga sa sarili mo ha. Wala kang pakialam sa akin. Hinambalos ni Mavi ng unan si Earl. He hit a sensitive spot. At ano ba talagang pakialam nito? Binabayaran niya ang lalaki para magpanggap na boyfriend sa harap ng mga kamag-anak at hindi para manermon tungkol kay Marvy. Hinawakan ni Earl ang magkabilang braso niya at kinababawan siya. Kinagat niya ang balikat nito. Isang ungol ang kumawala mula sa mga labi ng lalaki. Lukot na lukot ang mukha pero hindi pa rin niya pinapakawalan. Wrestling naman ang gusto mo? Naniningkit ang mga mata nito. I paid you to be an escort, not to. Natigil si Mavi. Sa pagsasalita ng siilin nito ng halik ang mga labi niya. Hindi na siya lasing pero umiikot na naman siya sa kung saan. How come it felt like a first kiss? Na maghiwalay sila. Natuklasan niyang nakakulong na sa mga palad ang mukha ni Earl at nasa ilalim naman ng baba niya ang daliri nito. His eyes were closed. Dinampian ni Earl ng munting halik ang itaas ng kanyang mga labi. Pisngi, pagkatapos ay mga labi uli niya. And then he opened his eyes and just looked at her. I'll write the check afterwards. Hindi maintindihan ni Mavi kung bakit sa lahat ng sasabihin ay iyon pa ang nasabi. Napailing-iling ang lalaki. Mukhang dismayado. Matulog ka na. Sasama ako kay Nick. Nakamasid lang siya nang magbihis na si Earl hanggang sa makaalis. She felt so wretched. She knew she ruined the moment there. Masisiri-sirin ba siya? Kung sakaling may nangyari sa kanila, magbabayad din talaga siya. Mas maganda rin sigurong walang nangyari para hindi siya mahihiyang tingnan ang refleksyon sa salamin. Somehow, she didn't feel right that it ended like that. Hell, she could have given everything for him to kiss her again that way. She sighed. Kaninang-kanina pa napipikon si Earl kay Maria Victoria. Sa katunayan, kagabi pa siya pikon na pikon. She felt used somehow. Yes, for her. He was only a paid escort, but he knew he wasn't so felt used. Mag-enjoy na sana siya sa mga nangyayari. Ang problema ay bigla sumulpot ang buwisit na si Marvy na patingin-tingin ngayon kay Mavi. He was a guy, so he knew when another guy had the hots for a woman. At mukhang walang balak itago ng tarantadong lalaki kung ano man ang nararamdaman para kay Mavi. At ang babae naman, halatang may gusto pa rin sa ex-fiancé. At pagkatapos ikwento kagabi ang love story ng mga ito, bigla na lang nag-issue si Mavi ng cheque para may mangyari sa kanila. He was not stupid not to figure out she only wanted to use him.
She could really be a bitch. Gusto namang buliyaw ni Earl kanina pa. Pakiramdam niya, nagmumukha siyang gago. Kung totoong may relasyon talaga sila ni Mavi, kanina pa niya pinitsarahan si Marvy. And he hated Mavi for still having feelings for that bastard. Kung ano-ano nga ang ginawa ng lalaki na kuha pang alaga ng damdaming yon. It was a pissing off big time. Siguro dahil wala siyang bilib sa mga ganoong klase ng kamartiran sa pag-ibig. It was stupid, plain and simple. At ngayong naghahapunan kasama ang lahat ng bisita, parang nangiinis pa si Marvy na naupo pa sa kanilang mesa. Nang mahuling tumingin si Mavi sa lalaki, hindi na siya nakatiis. Inabot niya ang kamay ng babae sa ilalim ng mesa. Stop staring at him. I'm not. I saw you. Ano magagawa ko? Nagkukwento siya. Bastos naman kung lalabas ako. Na kung hindi man lang ako titingin. Kahit na, inirapan lang siya ni Mavi at ipinagpatuloy ang pagkain. Gustong-gusto na niya magpaalam sa dinner. Kung hindi lang siya lalabas na bastos, kanina pa niya inuwi si Mavi. Sa farmhouse nga ay hindi siya mapakali dahil nasa kabilang kwarto lang sina Fred at Marvy. Kanina nga, kinakabahan siya agad nang makitang wala sa kwadra si Marvy. Babalik na sana siya sa farmhouse nang dumating si Marvy kasama si Fred. Saka pa lamang siya napanatag. Ang katwiran ni Earl sa sarili, gusto lang niyang protektahan ang dalaga. Sa tingin kasi niya walang gagawing maganda si Marvy na ito. Isa pa ipinagkatiwala sa kanya ni Aiza ang kapatid. Ayaw niyang may maipinta sa kanya pagkatapos ng lahat. It was his job to look after Mavi since she couldn't look after herself. Na makitang tapos ng kumain si Mavi, nagaya na siyang bumalik sa farmhouse. Parang ayaw na nitong pinandilata niya. Ang akala niya makikipagtalo pa si Mavi. Napangiti siya nang tumango na lang ang dalaga at sumunod. Earl loved the smell of her hair. Nasa unahan ito ng motor. Sa halip na dumiretso sa farmhouse, nagpasya silang ilibot muna si Mavi. Kapag nasa motor, hindi sila nakakapag-usap at parang mas gusto niya ng ganoon. Palagi kasing nauuwi sa sagutan ang simula ng usapan nila. Where are we going? Tanong ni Mavi. We'll drive around if you don't mind. Hindi ito kumibo. Bahagya niyang kinabig ang babae sa baywang para lalong mapasandig sa kanya. Hindi naman ito nagreklamo. Inihinto niya ang motor sa ilalim ng isang punong mangga. Malayo na rin ang narating nila. Walang tao sa parteng iyon. Earl, huh? Am I going to see you again after the... She sighed. Never mind. Napangiti siya at kinintala ng halik si Mavi sa gilid ng leeg. Gustong-gusto niyang gawin iyon. Kapag doon humahalik, hindi mamalaya ng babae ang hiningang kumakawala sa mga labi nito. Like a kitten soft par. Masarap sa tenga. Of course, I will see you again. Hinalikan uli niya ang babae sa spot na iyon. She purred again. Really? Really? Earl kissed her again there. Inalalayan niya si Mavi na umiba ng pwesto, paharap sa kanya. She looked at him and hugged him. He felt wonderful. He couldn't get enough of her pars, so she kept kissing her neck. Not a minute later, her chest began heavying. The hairless body was big enough for her to lie down on it, so he gently made her do that with him still tasting, showering her neck with kisses. He lifted her dress after a while. He had seen what her body looked like. She indeed had a very buff body, toned muscle, flat abs, every damn thing that indicated she could last the whole night without breaking a sweat. Her body made him imagine her commanding what to do with her, taking control, and he would gladly be her slave in bed, gladly. His lips made love to that body. Just hearing her sigh and moan was enough for him to keep on giving her what she wanted. Let me, sabi ni Mavi maya-maya. Pilit bumangon mula sa pagkakahiga. Itinaas ang kanyang polo at ibinaba ang zipper ng pantalon niya. Natigilan ang dalaga. Why did it become bigger? Para nagtatakang sabi nito, bahagyang nakataas ang isang kilay. Umalog-alog ang mga balikat ni Earl. Hinaplos niya ang mukha ng babae. Sino ang hindi matatawa sa paninitan nito? Parang pinapagalitan pa siya. You amaze me, honey. Well, it's true. I felt it last night. I'm telling you, it wasn't that big last night, I swear. Are you complaining? He couldn't believe they were talking about the size of his penis. Nandun sila sa parte ng asyenda na wala ni isang kaluluwa maliban sa kanila. They should be kissing but no. She was complaining about the size of his penis. The woman was unbelievable. Mukhang noon lang natauhan si Mavi. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa dalawang kamay at maingat na maingat siyang hinalikan sa mga labi.
He felt overwhelmed. It was as if he wanted to take all of her in his system, like breathe her in, let her assimilate his bloodstream or something. It's been so long, Earl. I'm afraid it changed already. He was dumbfounded after a while, and then he outrageously laughed. Oh, God, Mavi, you are one crazy woman. Do you know that? Itinaas niya ang mukha ni Mavi at hinalikan sa mga labi. He felt her while kissing her, and she felt him too. They were busy feeling each other, giving each other pleasure until he heard himself moan aloud. Oh, honey, I want you. I do, too. She straddled him. The moment he felt her warmth envelop him, he knew he would crave for more.